Sige mga tao. Tapos na ang UK. Nanalagay sa alanganin ng Australia. Pero may isang bansa na mas matindi pa ang nararanasan. Sa totoo lang, ang mga bansang ito rin ang may gawa ng kanilang problema. Pero ang Espanya ay talagang pinili pang palalain ng sarili nilang paghihirap. Alam mo, si Pedro Sanchez, isang sosyalista at komunista, ay ginawang legal ng 500,000 iligal na migrante. At ano nangyari pagkatapos noon? Mas marami pang iligal na migrante ang dumating. Kaya kapag binuksan ang pinto ng bansang matagumpay gaya ng Espanya, milyon-milyon, 1 bilyong tao ang papasok at hindi titigil. Di ko rin alam kung sinong bumuto sa kanya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi pinapabagsak ng mga taga-Espanya ang kanilang gobyerno. Tingnan mo ito. Nangyari ito sa Palma Airport, kung saan isang iligal na migranteng taga Morocco na malamang ay legal na migrant na ngayon, ang sumira ng mga kasangkapan at nagbanta ng kamatayan sa mga pulis. Tingnan mo ang taong ito. Talagang nagwala siya. Tingnan mo siya. Nagpasok kayo ng mga siraulo. Wala talaga kayong ideya kung sino ang mga taong ito. Tingnan mo siya. Akala ko ang paliparan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Kita mo, takot ang mga pulis. Di nila kayang pigilan ang taong yon. Parang anong problema? Walang taser. May babae ron. Babae yon. Tumakbo palayo. Sige, wala yon. Akala mo yon ang pinakamasama ko? Hindi. Hayaan mong ipakita ko pa. Tingnan mo to, nangyari lang kahapon. Sinaksak ng lalaking ito hanggang mamatay ang Asian na dalagitang babae sa Barcelona, Spain. Ang dalaga ay pangunahing sinaksak sa dibdib at leeg sa walang pinipiling pag-atake. Namatay agad siya sa insidente dahil sa matinding pagdurugo. Isang 58 taong gulang na lalaki rin ang nasaksak pero minor lang ang sugat niya. Agad inaresto ng pulis ng Espanya ang salarin matapos ang insidente at naitala ito sa video. Tingnan natin ang lalaki na malabo ang mukha sa di malinaw na dahilan. Siguro kailangan siyang protektahan. At hindi siya tubong Espanya. Siya yan. Tingnan mo yan. Tingnan mo. Ito ang Espanya. Anong ginawa nyo sa bansa nyo? Tingnan mo yan. Pareho lang. Halos kapareho ito ng insidente ng pananaksak na nangyari sa Golders Green sa London, kung saan walang nagawa ang mga pulis. At nang sa wakas ay pinatumba ng mga pulis ang lalaki at binigyan siya ng ilang malalakas na sipa sa ulo. Ang mga taong tulad ni Zach Polensky at lahat ng mga woke na tanga ay nagsimulang magalit sa mga pulis. Anong ginagawa nyo? Sobra naman yan. Uh, uh, the la... Tingnan mo to. Isang babaeng Espanyol, isang batang babaeng Espanyol, ang ginugulo ng mga tambay na banyagang lalaki. Tingnan mo, iniiwasan niya siya. Ay, Diyos ko. Tingnan mo yung payaso. Sige, magkikita tayo ulit. Siguro taga Algeria o Morocco, hilagang Aprika. Makikita ka namin. Ang tanga naman, hindi ako kushik, anak. Tanga ako, isang kushik. Ako ay isang kushik. Hindi pa yan ang pinakamasama. Tingnan natin ang opinyon ng dalawang batang babaeng Espanyol tungkol dyan. Sa totoo lang, kailangan ko munang i-download ang video. At kailangan ko itong isalin sa Ingles, i-dub sa Ingles. I-play ko muna ang video na ito. Panurin mo ang video na ito. Galing ito sa Espanya. Ipakikita ko sa inyo ang orihinal na video na nasa wikang Espanyol. Dalawang batang babaeng Espanyol ang naglabas ng galit sa isang viral na video. Hindi na kami makalabas sa kalye. Natatakot akong magnakaw, manggahasa at gumawa ng krimen. Bla bla bla. Ito ang orihinal na video. Ilalagay ko ang link sa description kung gusto ninyong panoorin ito. Pero pinadub ko ito sa Ingles gamit ang AI. Kaya panurin natin ito. Natatakot ako. Hindi ka na makalabas sa kalsada dahil dumarating sila ng grupo, mga 20 o 30 katao, at tinitingnan kang parang baboy. Hindi to dapat payagan ni tayo, di ang mga nanay natin, di ang mga kapatid natin dahil nagnanakaw sila, nanggagahasa,
at gumagawa ng mga krimen sa labas ng bansa nila ngayon. At ikaw naman, mabait ka talaga. Nakatira ka malapit sa kusina. Malapit lang ako nakatira at madalas dumaan doon. Totoo rin ang sabi ng kaibigan ko. Totoo yun! Nakakagalit at nakakatakot maglakad mag-isa dahil sa mga grupo ng lalaki. Natataranta pa rin ako pumunta doon, kahit may kasama ako, dahil sobrang dami nila. At lahat ng ito ay kagagawa nila mismo. Sa katunayan, pinalala pa ito ni Pedro Sanchez. Gusto niyong gahasain ng mga babae namin? Sige, bibigyan pa namin kayo ng legal na katayuan. Ikalimang insidente na ng pananaksak sa Barcelona sa 24 na oras. Isang lalaki ang nasa kritikal na kondisyon matapos saksakin ng ilang beses sa gitna ng araw. Ginagawa ng mga serbisyong medikal ang lahat para mailigtas ang buhay ng lalaki sa Plaza de Catalunya. Tumakas ang salarin sa pinangyarihan ng krimen. Tingnan mo yan. Balino na nangyari ito pagkatapos nito. Kaya, naalala mo ba ito? Sinadya ito para alisin ang mga pasistang nasa dulong kanan. Gusto kong hilingin sa mga migranteng na indoktrina ng lipunan na huwag ninyo kaming iwan sa gitna ng pasismo. Oo, gusto rin naming bumoto sila. O nakuha na namin ang mga papeles at regularisasyon. Na yon, tinutunguhan naman namin ang pagkamamamayan o pagbabago ng batas para makaboto sila. Oh, sana nga, yung replacement theory. Talagang umaasa ako na tuluyan nating mapaalis ang mga pasista at rasista. Ang bansang ito ay para sa mga migrante at mga manggagawa. O gusto ko talaga ng kapalit sa mga pasista, rasista at mga umaasa lang sa iba at magagawa natin ito kasama ang mga manggagawa ng bansa. Hindi mahalaga ang kulay ng balat mo, Chino ka man o itim. Si Morona kasama ang lahat ng kapwa niyang babaeng manggagawa sa buong bansa. Mga manggagawa, hindi ba natin narinig na noon ang kalokohang ito? Tingnan ninyo, ang mga babaeng Kastila ay umiiyak, nirarahas, ginagahasa at hinaharas. Kailan mangyayari yon sa babaeng yon? Yung babaeng nagsasabing, oo, mga migrante, pumasok kayo at paalisin ng mga pasista. Kailan kaya mangyayari yon sa kanila? Hinihintay ko lang. Siguro nangyayari na. Ewan ko. Pedro Sanchez. Galit ako kay Anthony Albanese. Marami ring galit kay Kios, tama. Pero para sa akin, kung mamamayan ako ng Espanya, si Pedro Sanchez ang pinakamasamang leader ngayon kahit saan sa mundo. Sa malayang mundo. Siya ang pinakamasama sa malayang mundo. Si Kios tama ang pinakamasama sa kasaysayan ng UK at si Anthony Albanese naman ang pinakamasama sa kasaysayan ng Australia.